Ang gabi tahimik, ngunit ang loob ko'y hindi mapakali. Alam kong oras na para harapin ang katotohanan. Ilang linggo ko na itong ikinukubli, ilang gabi na akong hindi makatulog, ilang araw na akong tila kinakain ng konsensya. Pero ngayon, kailangan ko nang tapusin ang lahat ng ito. Pumasok ako sa bahay namin ni Lena. Nakatayo siya sa kusina, naghahanda ng hapunan, habang si Maya, ang aming anak, ay tahimik na naglalaro sa sala. Hindi ko maikubli ang kaba sa dibdib ko. Alam kong sa sandaling ito, ang buong mundo ko ay babaliktad. Lena, tawag ko sa kanya. Tumigil siya sa ginagawa at tumingin sa akin. Kailangan nating mag-usap. Napansin ko ang bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha. Anong problema, Alex? Tanong niya, habang inaayos ang buhok na bumagsak sa kanyang mukha. Huminga ako ng malalim. May isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Sabi ko ng marahan. Isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin pero natatakot akong gawin. Sumama ang tibok ng puso ko. Nakikita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging kalmado, unti-unti itong naging puno ng kaba. Ilang buwan na? Simula ko. Ilang buwan na akong may ibang babae. Parang tumigil ang oras. Kita ko ang pagkagulat at sakit sa mga mata ni Lena. Para akong sinuntok sa dibdib nang makita ko siyang napatigil sa paghinga. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig, halatang pinipigilan ang luha. Anong ibig mong sabihin, Alex? Ulit niya, ngunit ngayon ay mas malakas at mas mariing. Hindi ko mapigilan. Bumagsak ang mga balikat ko. Alam kong wala na akong ibang magagawa kundi aminin ang lahat. Si Ana, sagot ko. Mahina ngunit malinaw. May nangyari sa amin ni Ana. Pumikit siya ng mariin at nang dumilat, tumulo na ang mga luha. Yung sekretarya mo? Sabi niya sa pagitan ng hikbi, hindi makapaniwala. Ang babaeng laging tumatawag at hinahanap ka kahit 10 oras ng gabi? Tumango ako. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Oo, ang tanging sagot ko. Mabilis siyang lumapit sa akin. Galit ang nasa kanyang mga mata. Paano mo nagawa to, Alex? Bulalas niya. Galit at sakit ang nangingibabaw sa kanyang tinig. Paano mo nagawang lokohin ako? Lokohin ang pamilya natin? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Hindi ko alam. Lena, hindi ko alam kung anong nangyari. Parang nawala ako. Nawala? Sigaw niya, puno ng hinanakit. Ang sabihin mo, sinadyang mo to, pinili mong saktan ako, pinili mong ipagpalit ako. Tumingin siya sa akin, matalim at puno ng galit. Ano ngayon, Alex? Anong gusto mong mangyari? Gusto mong manatili pa ako dito at magpanggap na parang wala akong alam? Gusto kong sabihin na kaya kong itama ang lahat. Gusto kong sabihin na kaya kong burahin ang sakit na dulot ko sa kanya. Pero alam kong hindi sapat ang kahit anong salita ko para paghilumin ang sugat na ginawa ko. Maghiwalay na tayo, sabi niya diretsahan. Ayoko nang maramdaman na parang tanga sa sarili kong tahanan. Napakasakit ng mga salitang binitawan niya pero alam kong ito ang katotohanan. Isang desisyon na nagmula sa sakit pero puno ng tapang. Hindi ako kumontra. Alam kong wala akong karapatang pigilan siya. Pinili ko ito. Pinili kong wasakin ang lahat ng meron kami. At ngayon, kailangan kong tanggapin ang kabayaran.